Apektado ng tensyong yan maging mga OFW na babalik sa ng Middle East. Kanselado kasi ang ilang flight papunta roon. Kung hanggang kailan, alamin sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark! Emil, pinulsuhan natin dito sa airport. Yung direktang epekto sa mga OFW ng pagsasara ng airspace sa Middle East. Masaklap na nga na marami ang hindi nakalipad. Pero Emil, mas stressful dun sa ilan na hindi alam kung kailan sila makakalipad. Kasabay ng biglaang pag-atake ng Iran sa isang American military base sa Qatar, nagkumahog ang mga eroplano sa pag-iwas sa airspace ng Qatar. Maraming commercial airlines ang napilitang mag-divert habang ang iba bumalik sa mga pinanggalingan. Habang walang kasiguruhan, maraming airlines ang nagkansela na ng flights sa buong Middle East hanggang sa katapusan. Sa atin, 7 biyahe ng palang kanselado ngayong araw. 4 na biyaheng mula Doha, Riyadh at Dubai pauwi sa Pilipinas at 3 flights mula Manila papuntang Doha, Riyadh at Dubai. Direkta ang epekto nito kay Abigail at Susana na parehong pabalik na sana sa Doha, Qatar. Maghihintay na lang po kung kailan po yung update. Anong kita mo? Wala po. Wala po. Stay muna sa accommodation hanggang wala pa pong flight. Hindi ka uuwi sa Nueva Ecija? Hindi pa po siguro. Bakit? Wala pong pera, pamasahe pa po eh. Sa totoo lang, mas natatakot daw silang mawala ang trabaho nila sa Qatar kaysa banta ng mga missile. Nag-aalala din naman po for safety ko din po, syempre. Nag-aalala din po. Pero kailangan din po talaga. Mas mahirap dito, walang trabaho, walang hanap buhay, sir. Kaya kailangan lumaban para sa pamilya. Sa missile? Opo. Ay, sa missile. Walang missile attack sa Saudi pero maraming international flights ang nagkansela ng lipad doon sa panganib ng GPS interference. Hindi na yan masyadong concern ng mga OFW. Focus lang sa dapat makabalik sa trabaho nila sa Jeddah. Kinakabahan naman, pero kaya. Bakit? Pag hindi natuloy ang biyahe, ano ba mangyayari sa inyo? Iiyak, walang trabaho. Hindi pa pwede dito. Pwede. Ipagdasal po na sana maging okay na po. Nauunawaan naman daw ng mga amo nila sa Middle East kung bakit stranded ang mga OFW pabalik sa trabaho. Nakausap ko na yung company at wala naman daw magagawa kung cancel. Meron naman ng flight bukas, kaso puno na po, hindi na po kami naka-rebook para bukas. Kaya sa 29 na po ang available na flight. Hindi naman siyempre nakaschedule kung kailan yung susunod na missile attack o kung saan man gagawin yung susunod na missile attack. Masyado ikang malikot ang sitwasyon sa himpapawid. Kaya ang panawagan ng mga airlines sa mga pasahero, palagi mag-check muna online ng status ng kanilang mga flights bago dumiretso rito sa airport. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mark Salazar.